DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit ngayon pa kailangan mangyari ito? Bakit kung kailan abot kamay ko na ang aming mga pangarap? Saka naman kailangan mangyari ito? Sadya nga bang mapaglaro ang tadhana? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sadya nga bang mapaglaro ang tadhana? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Aray. Oh. Aray, ang La. bakang ko. Lola, Gising ka na pala, Vernon. ako na magbubuhat ng timba. Ay, siya, sige. Medyo sumasakit na naman nga itong balakang ko. Ako na. Diyan mo na lamang sa banyo ilagay. Sige po. Bakit kasi kayo naman ang nag-igib? Sabi ko naman sa inyong hindi na kayo pwedeng magbuhat ng mabigat. Kaya dito, kasi ito ko lalagay. marami na naman na mag-iigib doon sa gripo. Kaya hindi na kita hinintay na magising. Mukhang pagod na pagod ka. Ating gabi ka na nakauwi kagabi ah. Lola naman, sa susunod, gisingin nyo na lang ho ako. Oo na. Siya nga pala, Apo. Ano bang ginawa nyo kagabi, ha? Bakit ating gabi ka na nakauwi? Vernon! Vernon! Si Roman, bakit tumatakbo ito? Malayo pa, kitang-kita mo ng mapuputing ngipin. Talo pang nanalo ng jackpot. Vernon! O bakit ba? Oh, mahubad na ang pantalon mo, katatakbo, itaas mo muna. Mamaya na. Kasi dapat mo munang malaman to. Ano ba yan? Gumagana na yung computer na inayos natin kagabi. Yung pinagpuyatan natin. Talaga? Oo! Ayos. Hindi na sayang ang pagpupuyat natin. Ganyan lang ang reaction mo? Bakit?
Ano ba ang dapat kong maging reaksyon? Para kasing hindi ka masaya eh. Masaya ako. Alangan namang gayahin kita. Para kang kangaroo at patalon-talon. Ang sabihin mo, wala ka na namang energy. Ha? Dapat siguro sa'yo. Kabitan ng kable patungo sa transformer para magkaroon ka man lang ng power. Ano, Roman? Kaya mo bang ayusin? Teka lang ate, hindi ko pa natitingnan ng ibang piyesa eh. Siguraduhin mo lang maayos mo yung cellphone ko, ha? Ikaw ang nagpresenta na ikaw yung magagawa niyan. Relax ka lang ate. Kapag hindi ko naayos, maayos to ni Vernon. Di ba, Vernon? Ha? Uy! Huwag mo nga ako niloloko dyan, ha? Importante sa akin yung cellphone. Ginagamit ko yun sa trabaho. Kalma ka lang ate. Ang ingay mo eh. Hindi ako makapag-concentrate. Emma, naniniwala ka ba dyan sa kapatid mong yan? Alam lang naman yung kumalikot kung ano-anong mga appliances at computer. Itay, wala kasi akong pampaayos niyan. Yung nag-iisa nga namin computer na ginagamit sa klase, okay na. Naayos namin. Sinasabi ko sa iyo, Emma, masisira lang lalo yung... Uy, ayan. Nag-open na ate. Patingin. Ayan oh. Tadan! Oo nga. Galing mo. Ipatingin nga. Nag-open na, tay. Talagang galing tsumamba nitong kapatid mo. Ay! May talent din talaga kayo magkaibigan. Ay, yun nga lang. Parang wala naman kami kinabukasan dito sa eskwelahan namin ngayon. Kasi kulang ang gamit. Kulang ang guro. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Yossi. Ayoko. Ikaw, sinasabihan na kita na tumigil sa kay Yossi. Ang tigas ng ulo mo. Opo, Nay. Baliw. Kailan naman kaya matutupad yung pangarap natin, no? Ang dami nating pangarap. Alin ba doon? Lahat yun. Yung makasakay tayo sa eroplano, maikot natin ang buong mundo, at maging mga magagaling tayong IT specialist. Kahit yung maging IT specialist lang, sapat na sa akin yun. Sa akin, gusto ko, lahat yun matupad natin. Kaya dapat mag-aral tayong mabuti. Kaya lang, kapag dito lang tayo sa probinsya, baka hindi yun magkatotoo. Ang magandang kapalaran, nasa Maynila. Hindi naman natin kayang mag-aral sa Maynila. Bakit naman hindi? Mahirap lang tayo. Alam mo, tayong mga mahihirap ang mas masinop at matyaga. Kasi alam natin ang pakiramdam na naghihikaos. Kaya wag mo minamalit ang estado ng buhay natin. Baka bukas niyan, mamalayan mo na lang, nasa Maynila na tayo. Wow, Vernon! Ayos! Ganito pala talagang Maynila. Totoo ba ito? Talaga bang nasa Maynila na tayo? Oo. Teka, subukan mong tanungin yung matandang yon. Ale, nasa Maynila na ba kami? Nasa bahay ka. Nananaginip. Oh, Uy, Vernon! Lola, Nananaginip ka na. Narito ka pa sa upuan eh. Lumipat ka na doon sa higaan mo. nakatulog na pala ako. Oo. Hawak-hawak mo pa yung globo. Ay, oo nga pala. Mahiga ka ng maayos. Bakit po gising pa kayo? May tinatahi pa nga ako. Gabi na. Lalong hihinang paningin nyo kapag panay ang pananahin nyo ng gabi. Huwag mo na ako alalahanin. Mas matanda ako sa iyo at alam ko ang ginagawa ko. O sige na, mahiga ka na ha.
Maya-maya matutulog na rin ako. La, Mm. anong bansa sa mundong gusto mong mapuntahan? Wala. Ito, ayos na sa akin dito sa Pilipinas. Kahit nung bata pa kayo, wala ba kayong pangarap na mapuntahan? Wala. Kahit saan naman bansa ako pumunta, sumisikat at lumulubog pa rin naman ng araw. Bakit ko pa papangarapin magpunta kung saan-saan? Wala namang pinagkaiba rito sa Pilipinas. At saka isa pa, matanda na ako, Apo. Ang nangangarap lang ay yung mga bata pa at mayroong pang enerhiya kagaya mo. Hayaan nyo, La. Kapag naging mayaman ako, kahit ayaw niyong mga ibang bansa, dadalhin ko kayo sa pinakakaibang lugar sa mundo. Saan naman yun? Roman, nasira yung laptop ng anak ni Aling Violi. Pinapatingnan sa akin kung marunong daw ako. Ayos Subukan natin, Vernon. Paano kapag nasira natin ang tuluyan? Gamitin natin yung mga basic na natutunan natin sa course natin. O sige, wala namang mawawala sa atin. Merong mawawala sa atin. Kapag nasira natin yan ng tuluyan, mawawalan tayo ng kinabukasan. Baka habulin tayo ng itak ni Mang Pidong. Takot yung kay Lola. Kaya hindi niya yung magagawa sa akin. Baka sa'yo, pwede pa. Ano? Sige, hindi na lang kita tutulungan. Ako palang malalagay sa alanganin Biro lang. Tulungan mo ako. Kapag may mga code na kailangan gamitin, anyo pa ba yung notebook mo? Oo, pero wala naman nakasulat. Tamad ka talaga, Sige na, tingnan na natin. Kapag naayos natin to, may bayad? Meron. Magkano? 500. Ano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Baba naman ang singil nyo. Si Vernon kasi, hindi talaga maasahan yan sa mga ganyan. Masyadong mabait. Kulang na lang magkawang gawa. Sa susunod, magbigay na kayo ng presyong medyo mataas-taas. Mukhang natututo naman kayo dyan sa course ninyo. Kaya nyo nang mag-ayos ng mga laptop. Pati cellphone ate. Oo nga pala. Bukas nga, may racket na naman kami. Talaga? Saan? Diyan lang. Mag-i-install kami ng mga software dun sa bagong billing computer. Maningil na kayo ng maayos dyan, ha? Yun kung hindi pa na-close deal ni Vernon ate. Nakarami tayo nitong linggong ito, Vernon. Oo nga, Roman. Tara! Saan? Sa bayan, punta tayo. Ha? Bumili tayo ng kahit anong para sa sarili natin. Para may remembrance naman tayo sa mga racket natin. Sayang naman ang pera. Gamitin na lang natin sa mga gastusin. Ano ka ba? Hindi naman natin uubusin Pero... Tara na! Ano? Wala ka pa rin nakikita? Ayun Ma, magkano yung duster? 100. Sige po. Bibili ko ng 3. Vernon, ikaw. Anong bibili mo para sa'yo? Ako, bumili ako ng jersey shorts. Ikaw ba? Ayos na sa akin yan. Makita ko lang na masaya si Lola. Masaya na ako. Napakaulir ang apo mo naman. Roman. Oh. Anong bansa ba yung pinakakakaiba?
pinakakaiba? Oo. Sa tingin ko, Pinas. Ano? Kasi Pinas lang ang merong Vernon at Roman, ba? Diba? Ewan ko sa'yo. Teka, bakit mo naman naitatanong? Kasi doon ko dadalhin si Lola kapag natupad na natin ang ating mga pangarap. Ano ka, Marman? Luluwas ka na Maynila? Oo, Tay. Ngayong bakasyon lang naman. Sasama kami ni Vernon doon sa pinsan niyang may pwesto ng paayusan ng computer. Extra lang. Saan ka naman kukuha ng pamasahe papunta Maynila? Hindi naman po ako nagpapaalam sa inyo, Tay, para humingi ng pamasahe. Magpapaalam lang po talaga ako. Pag sinabi ko bang ayoko, susunod ka? Hindi po. Ba't ka pa nagpapaalam? Para alam niyo kung nasaan ako sakaling may magtanong sa inyo. Bahala ka sa buhay mo. Pero, Tay, hindi natin alam. Maaaring ang unang paghapak namin sa Maynila, maging daan patungo sa inaasam-asam naming katuparan ng aming mga pangarap. Ano ang naghihintay na kapalaran kina Roman at Vernon sa Maynila? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghalay sina Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, at Maynard Landicho Jr. sa papel na Roman. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligdaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Sadya nga bang mapaglaro ang tadhana? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Bakit ngayon pa kailangan mangyari ito? Bakit kung kailan abot kamay ko na ang aming mga pangarap? Saka naman kailangan mangyari ito? Sadya nga bang mapaglaro ang tadhana? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat,
Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sadya nga bang mapaglaro ang tadhana? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Wow! Ito pala ang itsura ng mga eskwelahan dito, Vernon. Wow, nice. Parang lahat ng mga estudyante rito, mayayaman. Ayan ka na naman eh. Pa-English pa. Mayaman din naman tayo Mayaman tayo sa pangarap. Tara na. Baka hinahanap na tayo ni Chong. Tapos, tingnan mo yung gusaling yun, no? Ang taas! Tingin mo ilang palapag kaya yun? Huwag kang turong ng turo. Pinagtitinginan ka ng mga tao eh. Napaghahalata tayong prom day. Totoo naman eh. Ano naman ngayon? Kakahiya. Tara na. Bumalik na tayo sa pwesto ni Chong. Baka nga may mga customer na eh. Baka kagalitan tayo. Oo, Ate Emma. Ayos lang kami dito. Sa susunod na linggo, pauwi na rin kami. Roman, kumustahin mo si Lola? Ate, kumustahin mo raw pala si Lola Shoni. Oo, sige. Bye. Bakit ka napabuntong hininga? Kumusta na kaya si Lola? Mag-isa lang siya sa bahay. Kayang-kaya ni Lola Shoni yun. Wala ka bang tiwala sa lola mo? Madiskarte yun. At wala yung kinatatakutan. Kahit na, matanda na si Lola. Huwag kang mag-alala. Ikalma mo lang ang sarili mo. Mabuti pa, tulungan mo na ako rito sa pinapaayos na personal computer. Mukhang pinasok ng virus eh. Kailangan nating i-retrieve ang mga files. Nawiwili ka ng masyado sa ganitong trabaho, ha? Malaki pala kasi ang kita rito eh. Oh, tingnan mo ang wallet ko ngayon. Makapal. Hindi kagaya ng dati, ang payat. Kung hindi pa ako humingi kay Ate Emma, hindi pa magkakalaman. Sa tingin ko, kapag ito ang trabaho natin, hindi tayo magugutom. Oh, Roman, ano pa hinihintay mo? Mag-impake ka na ng mga gamit mo. Uuwi na tayo. Vernon? Oh, bakit? Huwag na tayong umuwi. Ano? Dito na lang tayo magpatuloy ng college. Roman, pabigla-bigla ka naman eh. Alam mo ba ang sinasabi mo? Malaki naman ang kinikita natin dito. Magtrabaho na lang tayo habang nag-aaral. Ayoko, uuwi ako. Sige. Umuwi ka para magpaalam kay Lola Shoni. Tapos, bumalik ka lang. Roman, pinag-isipan mo ba yung desisyon mo? Oo. Ilang beses ko na itong pinag-isipan.
Kapag naging masipag lang tayo at matyaga, naniniwala akong malayo ang mararating natin. Kaya pumayag ka na. Huwag ka na lang umuwi. Umuwi na lang muna tayo para formal na makapagpaalam sa mga magulang natin. Sayang ng pamasahe. Ang bihira. Sinasabi ko sa'yo, Vernon, tawagan mo na lang ang lola mo. Nasa Maynila na tayo. Narito ang katuparan ng mga pangarap natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Magandang araw po. May tao. Ba, si Alin Sony. Alin Sony, napasyal kayo? Teroy, naririyan bang anak mo si Emma? Nasa kusina. Bakit po? Kasi yung apo ko, gusto ko sanang kumustahin. Ilang buwan na sa Maynila Kung inaalala ninyo ang kalagayan ng dalawa, tiyak na ayos lang ang mga yun. Tutol sana ako sa kagustuhan ng apo ko na doon na magpatuloy ng pag-aaral. Nako. Pero yun naman kasi ang gusto niya. Hayaan nyo na lang, Alin Sony. Kapag naranasan nila kung gaano kahirap ang buhay sa Maynila, ay nako, magugulat ka na lang. Andito na ang mga yun. Kaya lang hindi naman ganyan si Vernon ko. Anong ibig nyo sabihin? Tahimik lang yun at kung magsalita, akala mo ba laging walang enerhiya? Pero meron siyang determinasyon. Kaya niyang gawin kung ano man ang ginusto niyang gawin. Grabe naman. Ang tumal ng mga customer natin ngayon Ilang linggo na nga ganito. Kala ko palaging gano'n ang kinikita dito. Noong mga unang buwan natin. Mabuti pa. Maligo na muna ako. May pasok pa tayo Sige. Ikaw na lang pumasok ngayon. Ha? Ako na lang muna magbabantay dito sa pwesto. Ano? Oo. Para hindi tayo parehong absent. Magbihis ka na kasi. Pauwi na dito si Chong. Sayang naman yung benta. Baka kung may magpapaayos pa ng gadget habang nasa school pa tayo. Roman. Bakit? Baka mamaya ipagpalit mo ng paghahanap buhay sa pag-aaral. Ang orihinal nating plano ay ang magtrabaho para makapag-aral. Pag-aaral pa rin ang prioridad natin. Pero kapag hindi tayo nagdoble kayod, hindi rin tayo makakapagtapos ng pag-aaral. Kailangan natin ng pera, Vernon, para makausad tayo patungo sa mga nais nating maabot sa buhay. Tiyak, gutom na yun si Roman. Bibilisan ko paglalakad. Ayun, natatanong ko ng pwesto ng repair shop ni Chong. Pero, bakit parang walang katao-tao? Vernon! Oh, Roman, anong nangyayari? Mamaya ako na ipapaliwanag. Huwag ka nang tumuloy dyan. Ha? Dito tayo dumaan sa kabilang iskinita. Bilisan mong paglalakad. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ibig sabihin, walang permit yung pwesto ni Chong. Halos lahat pala sila doon. Puro illegal. Buti na lang. Nakatakbo ako kanina bago nakarating ang mga pulis sa pwesto. Dahil kung hindi, ako sigurado makukulong. Paano tayo? Ay, Umuwi na lang tayo? hindi pwede. Bakit hindi? Sabi ko naman sa'yo, Maynila na to.
narito ang daan patungo sa katuparan ng mga pangarap natin. Roman, tingnan mo nga nangyari sa atin. Hindi rito sa Maynila nakasalalay ang katuparan ng mga pangarap natin, kundi sa ating mga sarili. Marami tayong mapapasukan trabaho dito. Maghanap lang tayo. Ayaw kong umuwi sa atin. Para ano? Para pagtawanan ni tatay? Alam ko nang sasabihin niya sa akin. O ano, hindi ba ako nagkamali? Pero Roman... Vernon, dito natin sa Maynila gagamitin ang abilidad natin. Natitiyak ko, may darating at darating na pag-asa para sa atin. Naniniwala ako. Oh, may pambayad na tayo sa inuupahan nating kwarto. Saan ka kumuha niyan? Yung kaklase natin, may ipinaayos kanina. Siningil ko. Ba, ayos ah. Kumain ka na ba? Di pa nga eh. Tara, kumain muna tayo. Sige. May in-applyan nga pala ko kanina. Sabi, tatawag na lang daw. Hindi ka na pumapasok. Vernon, magda-drop out na lang ako. Kapag nakakuha tayo ng maayos na trabaho at makaipon tayo, kahit konti, saka na lang ako magpapatuloy sa pag-aaral. Ikaw ang bahala. Tara, kain na tayo. Lola Shawnee, palagi niyo yatang suit-suit yung duster na yan. Oo, Emma. Oy, regalo to sa akin ni Vernon. 3 to, ha? Talaga? Oo. Mahal na mahal niyo talagang apo niyo, no? Mahal na mahal naman niya ako. Oo nga pala. Hindi ba sila tumawag? Hayaan niyo po. Susubukan kong kontakin mamaya. Babalitaan ko kayo. Roman, pinapaalis na tayo rito sa inuupahan natin. 1 buwan pa lang naman tayo hindi nakakabayad. Hayaan mo na. Maghanap lang tayo ng ibang matutuluyan. Ay, teka. Si ate. Hello, ate. No. Oh, kumusta kayong dalawa dyan? Naku, ayos lang kami dito, ate. Eto nga, oh. Kalalabas lang namin ni Vernon sa eskwelahan. May pagkain pa ba kayo dyan? Natutulog ba kayo ng maayos? Anong tinitirhan nyo? Oo, ate. Malakas ang kita sa shop. Tsaka, maayos ang nakuha namin boarding house ni Vernon. Nabuti naman kung ganun. Ay, pasensya na kayo, ha? Wala din akong maitutulong sa inyo, eh. Kakarampot yung sweldo ko. Ayos lang. Nakalaan sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Tapos, nag-aaral pa yung mga bunso nating kapatid. Okay lang, ate. Pasabi nga pala kay Lola Shawnee. Sabi ni Vernon, namimiss niya na daw si Lola. Oh, sige, oo. Ibabalita ko sa kanya na maayos ang kalagayan niyo dyan. Oh, sige na ha. Oh, mag-iingat kayo. Oo, ate. Bye, ate. Bye. Oh, Roman. Vernon, gusto lang naman natin matupad ang mga pangarap natin, di ba? Bakit parang ang hirap namang gawin? Kapit lang. Malalagpasan din natin ito. Pasensya ka na, ha? Madalas kong sinasabi kailangan nating maabot ang mga pangarap natin. Kaya narito tayo sa Maynila. Pero sa mga oras na to, kahit ako, nahihirapan na akong paniwalaan yun eh. Ano ka ba? Huwag kang bibitaw, Roman. Kaya natin to. Titigil na rin muna ako sa pag-aaral. Ano? Maghahanap muna tayo ng maayos na mapagtatrabahuhan. Tapos mag-iipon tayo.
Kapag may naipon na tayo kahit konti, babalik agad tayo sa pag-aaral. Alam mong hindi ganun kadaling gawin yun, Vernon. Oo, pero hindi ibig sabihin imposibleng mangyari. Kaya natin to. Basta't walang iwanan, Roman. Walang iwanan. Saan dadalhin ng kanilang pagnanais na matupad ang kanilang mga pangarap, sina Vernon at Roman? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga suggestions para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Jenaline de la Cruz at Maynard Landicho Jr. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Sadya nga bang mapagdaro ang tadhana? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Bakit ngayon pa kailangan mangyari ito? Bakit kung kailan abot kamay ko na ang aming mga pangarap? Saka naman kailangan mangyari ito? Sadya nga bang mapaglaro ang tadhana? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas.
Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sadya nga bang mapaglaro ang tadhana? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Malamig. Gamitin mo kasi yung kumot mo dyan sa bag. Marurumihan eh. Kesa naman manigas ka sa lamig. Baka pwedeng maghanap tayo ng mas maganda-gandang pwesto. Wala ka naman magandang pwestong mahahanap dito eh. Sumiksik ka na lang dyan sa may haligi pagkatapos. Balutin mong katawan mo ng kumot. Gaya na itong sa akin, oh. Kumot ito ni Lola eh. Bahala ka na nga dyan. Basta ako matutulog na. Paano itong mga gamit natin? Baka may magnakaw kapag nakatulog tayo. Sa tingin mo naman kaya, may magkaka-interest pa sa mga gamit nating palaboy. Tingnan mo mga itsura natin, oh. Wala tayong pinagkaiba sa mga palaboy sa kalsada. Sige na, matulog ka na. Bukas na lang ulit natin problemahin ang mga problema natin. Mukhang may mga diga rito. Ayos na to. Kesa naman doon tayo sa tabi ng kalsada na tutulog. Mabuti nga at kahit ganitong itsura natin, tinanggap tayo bilang waiter. Sa bagay, ayos na ito. Kesa wala tayong maging hanap buhay. Ay, siya nga pala. Sabi ng chong mo, kukontakin niya tayo kapag nakahanap siya ng ibang pwesto. Wala eh. Ay. O sige, mag-ayos na tayo ng mga gamit natin. Sige. Linisin na natin itong bodega para makatulog tayo ng mahimbing. Uy! Dahan-dahan, Vernon. Baka mabulunan ka. Gutom ako eh. Buti, libre ang pagkain dito. Ay, siya nga pala. Sinabihan ko yung kahera kanina na marunong tayo mag-ayos ng mga gadgets, lalo na ng computer. Sabi, kapag may kakilala siyang kailangan ng mag-aayos, irerekomenda tayo. Ayos. Ayos yun. Sarap nitong mami ah. Pakiramdam ko, nasa Japan ako. Nakapunta ka na ba ng Japan? Hindi pa. Pero yun ang gusto kong mapuntahan. Unang mapuntahan kapag nagsimula na tayo sa tour around the world natin. Ako, gusto ko makaapak sa yelo. Uy, may yelo naman sa Japan eh. Sumama ka na muna sa akin. Kaya lang sabi ni Lola, gusto niya sa bansang kakaiba eh. Saan ko kaya sa unang dadalhin? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Ano? May naitatabi ka na ba kahit konti? Talagang konti. Ako rin eh. Meron din pero kakaunti pa ito. Sige lang. Dadami din yan. Basta palagi tayo magtatabi tuwing sweldo natin. Roman, matagal na tayo rito sa Maynila. Hindi mo ba gustong umuwi? Kahit pansamantala lang? Ayoko muna. Makakauwi din tayo. Namimiss ko na si Lola eh. Makikita mo rin siya. Konting tiyaga lang. Nagpunta tayo rito sa Maynila
para lang umextra sa shop ni Chong. Tapos akala natin, madaling makisama ang Maynila, madali ang pera. Hindi pala. Planado sana natin ang lahat. Pagtatrabaho habang nag-aaral. Tapos pagkalipas ng ilang taon, makagraduate at makakapaghanap na ng trabaho na konektado sa interes natin. Ngayon ko lang din nga naisip eh. Ang dali lang magplano. Tapos ngayon, nandito tayo sa isang restaurant. Kung sa kalsada, parang zigzag ang dinadaanan natin, no? Parang zipper. Oo nga eh. Minsan, nawawala na rin ako ng pag-asa. Pero bumabalik ako sa pinaniniwalaan ko na kahit mahirap at matagal, makakarating din tayo sa paroroonan natin. Oh, saan ka galing, Roman? Paggising ko kanina, wala ka na. Yung dating customer ng tiyo mo, kinontak ako. Oh. Hindi na kita ginising. Ano raw? May pinaayos sa akin doon sa bahay nila. Tapos, Vernon, may inaalok siya sa atin. Na? Kung gusto rin natin magtrabaho para sa kanya. Kasi, plano niya raw magtayo ng ganong negosyo. Pero walang pwesto. Parang mag-home service lang tayo. Totoo ba yan? Oo. Pero sabi niya, kung may naitatabi tayong pera, baka gusto na natin mag-invest para maging shareholder ba tayo? Totoo ba talaga yan? Paulit-ulit naman to eh. Ano naman ang makikita niyo sa atin? Kakarampot lang naman ang pera natin. Hindi pa naman kaagad-agad na itatayo yung negosyo. Marami para proseso. Pero sabi niya, pwede na tayong magbigay ng pauti-uti ng pera. Paano natin masisigurong hindi yan scam? May pipirmahan naman tayong papeles eh. Talaga? Oo. Nasabi ko na sa kanya na pangarap talaga nating maging IT specialist. Kaso, wala pa tayong pera para makapag-aral tayo ng maayos. Sabi niya, kapag naging successful ang mga negosyo niya, pwede na tayong makapagpatuloy sa pag-aaral. Vernon, baka ito na yun. Baka siya na yung tao makakatulong sa atin. Roman! Bakit? Nandito ako sa kusina. Tumawag si Chong. Oh, ano sabi? Uwi raw siya sa probinsya. Sasama ka ba? Oo. Kinausap ko na siya. Huwag niyang sasabihin ang nangyari sa ating dalawa. Pumayag naman siya. Uwi na lang ako. Babalik din naman ako. Bakit ka pa uuwi kung babalik ka lang naman? Tumapit ka nga dito. Oo nga. Parang lagi sigawan. Gusto ko lang makita si Lola. Saka, ang alam ko, may konti siyang naitatabing pera. Baka pwede nating idagdag sa ilalagak nating pera para dun sa sinasabi mong negosyo. Oh, naniniwala ka na sa akin ngayon? Napagdesisyonan kong kahit anong pinto ang magbukas, mas mainam kung susubukan nating pasukin. Isang beses lang kumakatok ang oportunidad. Lola. Naku nga po ko. Lola, namiss ko kayo. Kumusta ka? Bakit parang nangangayayat ka yata? Ganyan talaga, La. Mahirap pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Pasensya ka na sana, Apo, ha? Pasensya ka na. Wala akong maitulong sa'yo. Okay lang, La. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Akong mag-aahon sa atin sa kahirapan. Naalala mo pa ba yung pangarap ko para sa'yo? Yung iikot mo ko sa buong mundo? Hindi ka pala makakalimutin. Pero baka naman naaabuso mo na ang sarili mo. Magpahinga ka rin, Apo. Huwag mong pababayaan ang katawan mo. Dahil kahit anong pagsisikap ng tao, kung mapapabayaan niya ang kanyang kalusugan,
Masasayang lang ang lahat. Tandaan mo yan, Apo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala po ba kayong ibibilin para sa kanya? Ano naman na ibibiling ko? Matigas ang ulo ng kababata mong yung Vernon. Kung ano ang gusto niya, ginagawa niya. Payag man ako o hindi. Kaya para sa akin, basta alam kong buhay siya, ayos na sa akin yon. Vernon, mag-iingat kayo palagi, ha? Tandaan nyo, Maynila yun. Maraming manluloko at mapagsamantala sa Maynila, kaya kailangan nyo maging wais. Oo, ate. Salamat sa paalala. Sige, umayo ka na. Tara, La. Hanggang dito lamang kita maiyahatid, ha, Apo? Opo. Mag-iingat ka rito, La. Ha? Ay, ikaw ang mag-iingat. Ay, sandali. Oo, Siya nga pala. Eto. Ano ito? Yung konti ko na itatabing pera. Dalin mo. La. Sige na. Para kung may biglang gastusin, may mapagkukunan ka. Salamat, La. Salamat po. O ano? Kumusta sa bahay, Vernon? Dati pa rin, Roman. Ang sabi ng tatay mo, dapat manatili ka lang daw na buhay. Sabi ko sa'yo wala yung pakialam sa akin. Siya nga pala, eto. Oh, ano to? Idagdag mo muna dun sa share natin sa itatayong negosyo nung kakilala mo. Ayos Sigurado matutuwa siya nito. Ano ba ang mangyayari? Paano magiging hatian natin? Bukas sumama ka. Pagkatapos ng trabaho natin dito, pumunta tayo sa kanya para maipaliwanag niya sa atin na maayos. Matagal na nating naibigay sa kanyang pera. Sabi niya, magpipirmahan na tayo ng kontrata. Pero palagi na lang napopospone. Ano ba talaga nangyayari, Roman? Vernon. Bakit? Mukhang na-scam tayo. Ano? Pinuntahan ko kanina yung apartment nila. Oh. Wala na sila doon. Tapos ano? Yung mga nagpunta rin kanina na nakasabay ko, yun naman, pautang. Matagal na rin yung hindi nakapagbabayad sa kanila. Ibig mo sabihin, tinangay na yung pera natin? Parang gano'n na nga. Hindi pwede! Hindi pwede, Roman! Pera yun ni Lola eh! Vernon, pasensya na. Nakita mo naman siya, hindi ba? Wala naman sa itsura niya na manloloko siya. Yan ang hirap sa'yo, Roman. Masyado kang desperado sa pangarap mo. Kung ano-ano na lang ang pinapatos mo eh. Patay ko nadadamay. Kahit itong pananatili dito sa Maynila, ikaw ang may kagustuhan nito. Ngayon ano? Ano nangyari sa atin? Pareho tayong parang aliping na mamalimos ng konting barya rito. Bakit ako lang ang sinisisi mo? Bakit? Ginusto ko bang maloko? Ginusto ko bang ma-scam? Isa pa, hindi naman kita pinilit na sumang-ayon sa mga desisyon ko. Kasalanan ko ba? Kung sa una kumukontra ka, pero sa huli, palagi ka pa rin dumidepende sa desisyon ko. Dahil may tiwala ako sa'yo. Pwes, kasalanan mo! Dahil nagtiwala ka sa akin!
Saan hahantong ang pagtatalo ni na Vernon at Roman? Tuluyan na kayang masira ng pangyayaring ito ang kanilang pagiging magkaibigan? Inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, at Maynard Landicho Jr. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong galiligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapalabik na kabanata ng kasaysayang ito. Sadya na bang mapaglaro ang tadhana? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Bakit ngayon pa kailangan magyari ito? Bakit kung kailan abot kamay ko na ang aming mga pangarap? Saka naman kailangan magyari ito? Sadya nga bang mapaglaro ang tadhana? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Sadya nga bang mapaglaro ang tadhana?
Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Buisit na buhay ko. Lahat na lang hindi umaayos sa plano. Lahat na lang mali. Lahat na lang palpak. Bakit ba ang hirap-hirap mabuhay? Gusto lang naman namin makaahon sa hirap. Gusto lang namin matupad ang mga pangarap namin. Bakit mo nangyayaring tama? Bakit? Umuwi na siguro sa probinsya si Vernon. Ilang araw na siyang wala rito. Sino kaya to? Hello? Ako nga po. Nasaan? Sa barangay? Nasa barangay si Vernon? Sige, pupunta ako dyan. Nakita naming nakahandusay yan sa tabi ng kalsada. Ang duda nga namin dahil sa gutom. Mabuti hindi ninakawan. May cellphone pa naman siya sa bulsa, saka may wallet pa. Salamat po. Vernon. Vernon. Mainit ang noo niya. May lagnat yata siya. Vernon. Vernon. Pabuti pa. Alalayan ko siya pauwi sa restaurant na pinagtatrabahuhan namin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat naman at nagising ka na. Aray ko, likod ko. Naulanan ka yata tapos nalipasan ng gutom. Inaapoy ka ng lagnat kagabi. Buti na lang, bumaba ng lagnat mo ngayon. Nasaan ako? Dito, sa kwarto natin. Uwi na ako. Uwi na ako sa probinsya. Uwi na ako kay Lola. Umuwi ka kapag magaling ka na. Eto. Kumain ka muna. Tsaka, eto yung gamot sa lagnat. Inumin mo pagkakain mo. Magtatrabaho na ako. Bukas ng restaurant eh. Sige. Sige. Aray. Sabi ko, gusto ko nang umuwi. Bakit hindi ako nakakauwi? Bumabalik pa rin ako rito. Gabi na. Bakit wala pa si Roman? Sabi ng kahera namin, maaga raw umalis. Saan na naman kaya siya nagpunta? Kumusta ng pakiramdam mo? Maayos na ako. May dala akong pagkain. Kumain na ako. Humigop ka nitong sabaw habang mainit pa. Huwag na. Sige na, para lumakas ka kagad at makauwi ka na sa probinsya. Bakit ka nagbibihis ng uniforme natin? Magtatrabaho na uli ako.
Akala ko ba uuwi ka na? May niluto akong almusal. Kumain ka na lang. Vernon, Oh, bakit? patawarin mo ako, ha? Hindi ko sinasadyang magpaloko at maging biktima ng magagansyong yun. Ayan mo, babayaran ko yun. Gagawa ko ng parang para mabayaran kong perang yun ng lola mo. Masama pa rin ang loob niya sa akin. Ikaw si Roman? Yes, ma'am. Narecommend ka sa akin nung anak na may-ari nitong restaurant. Kasi magaling ka raw mag-ayos ng computer. Basic lang naman po ang alam ko. Close friend ako na may-ari nitong restaurant na pinagtatrabahuan mo. Can you check my PC at home? Pwede naman po, kaya lang may kasama po ako. Kasama? Oo. Mas magaling po yung isa kong kaibigan. Si Vernon. Dito rin po siya nagtatrabaho. Napaka-ironic naman. Mga magagaling kayo sa computers and yet you're working in a restaurant. Mahabang kwento po, ma'am. Parang interesado ako sa kwento nyo. Oh, anyway, ipinagpaalam ko na kayo kay Jobert. Isasama ko kayo ngayon sa bahay. Sige po. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayos na ho, ma'am. Wow! Pinalitan na rin po namin yan ng operating system. Tawagan nyo na lang po kami kung magka-problema ulit. Maraming salamat sa inyong dalawa. Ang galing nyo! Wala pong anuman. Pero sabi nyo kanina sa sasakyan, dati kayong IT students? Oo, pero hindi na kami nakapagpatuloy. Kasi marami nangyari. Gusto nyo ba mag-aral uli? Gusto po, pero matagal pa siguro. No, I can help you. Talaga po, ma'am? Paano po? Hindi nyo na itatanong, professor ang dad ko. Medyo kuripot lang ako, kaya kapag ganitong may mga sira ang gamit ko, I always look for people na magaling pero hindi masyadong commercialized ng serbisyo. Paano nyo po kami matutulungan, ma'am? Alam nyo, I always believe in the next generation. Naniniwala ako sa mga kabataan at sa kanilang kakayahan. Kaya noon pa man, I always invest in them. Maliban sa inyo, may mga tinulungan na rin akong mga out-of-school youth dati. Bata pa kayong dalawa. Ang dapat sa inyo nasa paaralan. Dapat sa inyo, nagpapatatag ng pundasyon para sa mga malalaking papel na gagampanan nyo sa mundo. Alam nyo ba yon? Parang panaginip tong nangyayari sa atin, Vernon. Oo nga. Parang kahapon lang, nandun tayo sa restaurant, nagsaserve ng pagkain sa mesa. Tapos ngayon, scholar na tayo. Hindi ako makapaniwala. Nakasuot na tayo ngayon ng school uniform. Baka panaginip lang talaga to. Ano ba? Masakit, ha? Ibig sabihin, totoo to. Estudyante na uli tayo. Scholar pa. Talaga?
ate. Tapos, may part-time job lang kami ni Vernon. Pandagdag sa panggastos namin. Mabuti naman kung ganun. Ate, pasensya na kayo kung hindi ako nakakauwi. Saka na lang. Gusto kong umuwi na dala-dala ng diploma. Ayaw kong umuwi na wala pa ako napapatunayan kay tatay. Uy, bahala ka, Roman. Basta mag-iingat ka dyan, ha? Oo. Oh, ano raw? May natanggap daw silang scholarship ni Vernon, tay. Oh. Kaya, mas magaan na raw ngayon yung pag-aaral nila. Nakaka2 taon na rin sa Maynila ang dalawang yan, di ba? Oo nga ho. At hindi raw siya uuwi dito hanggat wala siyang dalang diploma na maipagmamalaki sa inyo. Vernon? Vernon? Nanginginig ka? Bakit? Nilalamig ka ba? Vernon? Lamig. May lagnat siya. Ang lamig. Uy. Nilalamig ako. Oo, ito, kumot. Teka, may gamot ka pa ba dyan sa lagnat? Teka, sandali ha. May bukas pang butika. Bibili ako. Vernon, mukhang masama ang lagay mo. Gusto mo bang magpa-check up sa doktor? Parang madalas kang walang enerhiya. Ma'am, talaga pong ganito lang ako. Pero parang iba kasi ang kulay ng balat mo eh. Galing po kasi ako sa pagkakasakit eh. Sigurado ka ha? Oy, kapag kailangan mo ng tulong, magsabi ka sa akin. Huwag kang mahihiya. Para kung sakaling may sakit ka, di maagapan natin kaagad. Opo, ma'am. 1 taon na lang gagraduate na kayo ni Roman. Salamat po sa inyo. Kayong tumulong sa amin. Kung hindi namin kayo nakilala, wala kami kung nasan man kami ngayon ni Roman. Hanggang ngayon parang hindi pa rin ako makapaniwala na sa isang iglap magbabagong takbo ng buhay namin. Parang milagrong nangyari. Tinulungan ko kayo pero kayo pa rin ang nagsikap na makarating kung nasan man kayo ngayon. Kung wala kayong determinasyon, wala ring mangyayari. Alam mo, may mga tinulungan din ako dati. Pero nung medyo nahirapan, sumuko agad. Pero kayong dalawa, sinubok na talaga kayo ng panahon. Kaya naniniwala akong malayo ang mararating ninyo. Vernon? Vernon? Asan bang Vernon na to? Hindi na naman pumasok kanina. Vernon? Nakahandusay siya sa sahig. Hindi. Vernon! Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa kanya, Ma'am Monica. Bakit siya nagkaroon ng ganitong sakit? Ay, Roman. Bakit naman ganito pang naging karamdaman niya? Sana naputulan na lamang siya ng paa o kaya nagbinti. Pero, bakit ganitong sakit? Nasa last stage na siya ng leukemia. Alam mo, Ma'am, magkababata kami ni Vernon. Mula pa noon, magkasama na kami. Pareho kami ng pangarap. Pareho kami ng gustong maabot sa buhay.
Pareho mga plano namin. Hindi naman kami expressive sa isa't isa. Pero alam na namin kahit may mga hindi kami na pagkakasunduan. Sa huli, ang isa't isa pa rin ang takbuhan namin. Nang nabiktima kami ng scam, hiyang-hiya ako sa kanya. Pagramdam ko, ako ang naging dahilan para gumuho ang mga pangarap niya. Aandap-andap na lang ang liwanag na tumatanglaw sa landas niya. Tuluyan ko pang tinakpan ng liwanag na yun. Kaya nagsisikap ako ngayon para mabayaran ko ang nagawa kong pagkakamali sa kanya. Roman. Nagsaya-saya namin, naging scholar kami. Nagsabi namin, sa wakas matutupad na mga pangarap namin. Pero bakit naman ganito? Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa kailangan magyari ito? Bakit kung kailan abot kamay ko na ang aming mga pangarap? Saka naman kailangan magyari ito? Sadya nga bang mapaglaro ang tadhana? Paano tatanggapin ni Vernon ang kanyang kapalaran? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Jeneline de la Cruz, Rosana Villegas, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Roman. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanoga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Sadya na bang mapaglaro ang tadhana? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Bakit ngayon pa kailangan magyari ito? Bakit kung kailan abot kamay ko na ang aming mga pangarap? Saka naman kailangan magyari ito? Sadya nga bang mapaglaro ang tadhana? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat,
Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga mahal naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sadya nga bang mapaglaro ang tadhana? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Roman, bakit ganyan ang itsura mo? Para kang pusang hindi mapaanak. Naiiyak ka pa. Huwag kang magbibiro. Hindi bagay sa'yo, Vernon. Sa ating dalawa, ako ang palabiro, kaya huwag kang trying hard. Huh? Huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangan tanungin ang sarili mo kung paano mo sasabihin. Ano? Alam ko na. Alam mo na? Oo, alam ko na. Vernon? Tanggap ko na rin ang magiging kapalaran ko. Pero pwede ka pang magpagamot. Maaari pang madugtungan ang buhay ko. Pero ganun pa rin naman ang mangyayari. Namatay si Mama dahil sa leukemia. Nasa lahi namin ito eh. Vernon. Ang inaalala ko si Lola eh. Kahit nang una kong malaman na may leukemia ako, si Lola naisip ko, paano na kaya tatanggapin ito? Mula noon hanggang ngayon, palaging si Lola Schoening una mong inaalala. Siyempre, siya lang ang meron ako eh. Kaya kong harapin lahat ng pagsubok sa buhay, basta't para sa kanya. Pero ngayon, hindi ko maipapangakong mananalo ko sa karamdaman kong ito. At ayokong makita niya akong naghihirap. Ayokong maramdaman niyang muli ang sakit na naramdaman niya nang mamatay si Mama. Kaya kong tiisin ang sakit na nararamdaman ko. Pero hindi ko maaatim na makitang nasasaktan at nahihirapan si Lola. Roman, you have to take this final exam. Magpakatatag ka. Magpakatatag ka para kay Vernon. Hindi ko nauunawaan ang nararamdaman ko ngayon, Ma'am Monica. Gusto kong isipin na panaginip labang ito. Pero palagi akong ginigising ng katotohanan. Alam kong mahirap, pero kailangan mong magpatuloy. Kung
Kung alam ko lang, sana mas naging mabuti kong kaibigan sa kanya. Roman, mabuti kang kaibigan. All this time, dinamayan mo siya. Sinamahan mo siya at tinulungan mo siyang kumapit ng mahigpit sa mga pangarap ninyo. At tingnan mo, you are one step closer to your dream. Magiging isa ka ng IT specialist. Once na maging maayos ang performance mo, maaari kang ipadala sa ibang bansa. Nahihirapan lang akong tanggapin, ma'am, na ngayon, iahakbang ko ang mga pa ako patungo sa mga pangarap namin. Nagmag-isa na lang na hindi ko na siya kasama. Gagawin mo ito hindi lang para sa'yo, kundi para sa kanya. Ikaw na ngayon ang tutupad sa pangarap ni Vernon. Vernon? Apo? La, mabuti naman nakita kita kahit sa panaginip lang. Apo, hindi ito panaginip. Totoo ito. Naririto ako sa tabi mo. Oh, Ako to, Apo. La, Bakit hindi mo sinabi kaagad? Sana mas maaga ako nakapunta rito. Sana naalagaan kita. kaya ko naman pong sarili ko na. Kilala mo naman ako, di ba? Apo ko. La, pasensya ka na. Saan? Kasi hindi ko na matutupad ang pangako ko sa'yo. Naiikot kita sa buong mundo. Vernon. Pasensya ka na. Sa buong buhay ko, 3 duster lang ang nabili ko para sa'yo. Tama na. Shh. La. Huwag ka magsalita ng ganyan. Alam mo ba, Apo? Ako ang pinakamasayang lola sa buong mundo. Dahil lumaki kang maayos, mabait, at mabuting tao. At gwapo pa. Ikaw talaga. Oo, tama ka. Gwapo pa. Tama. La, Ano yun, Apo? tatandaan mo palagi na mahal na mahal kita. Gaano man katayog ang naging pangarap ko, sa dulo no, naroroon ka. Ikaw ang dahilan kung bakit nangarap ako. At ikaw din ang aking patutunguhan sa oras na maabot ko mga pangarap kong yun. Vernon, Apo. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo sa akin. Salamat, Lola. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, mabuti gising ka pa. Bakit? Akala mo ba patay na ako pagdating mo? Huwag ka nga nagsasalita ng ganyan, Vernon. Joke lang. Eto. Wow! Diploma. Sa wakas, pwede ka nang umuwi sa tatay mo. May maipagmamalaki ka na sa kanya. Dapat sana 2 tayong may hawak dito. Ayos lang. Masaya akong makita na natapos mo ng laban. Patungo ka na sa panibago. Vernon. Roman, pinatawad na kita. Kung yan man ang sasabihin mo, kinalimutan ko ng pangyayari yun.
Alam kong hindi mo yung kagustuhan. Pasensya ka na. Hindi na kita masasamahan sa tour around the world mo. Pero may hihilingin sana ako sa iyo. Ano yun? Si Lola. Ikaw na lang ang tumupad sa pangako ko sa kanya. Vernon. At salamat. Salamat dahil naging kaibigan kita. Dahil sa'yo, natutuwan kong ipaglaban ang aking mga pangarap. Kung hindi man ako nakarating sa dulo, nasilayan ko na rin ang mukha ng tagumpay dahil sa'yo. Salamat, Romana. Tay. Emma, ikaw pala. Bakit tinititigan yung mabuti yung diploma ni Roman? Mukhang mas maganda kasi kung gaya niyang sa'yo. Ipalaminate din ba? Proud na ba kayo sa anak niyo? O ngayon, hindi niyo na masasabi na tsumachamba lang siya? Pinatunayan niya naman na kaya niya eh. Si Vernon, nailibig na ba? Oo. Kawawa naman ang batang yun. Masinop din sana siya. Kung hindi siya nawala, sana. Kasama rin siya ni Roman ngayon. Oo nga pala. Nakapag-impake na ba siya? Sandali, titingnan ko. Bigay mo na lang ito. Ano ito? Medyas. Makapal yan. At guantes na makapal din. Malamig daw sa Japan. Sige ho, Tay. Sabihin mo, salamat ka mo rito sa regalo niya sa akin na bagong shorts. At sa magandang sapatos na hindi ko naman alam kung saang okasyon ko gagamitin. Sige ho, Tay. Ang tatay talaga, oh. Alam mo naman yun. Kahit nun pa, hindi na malambing. Sabihin mo, salamat dito, ate. Lagi ko kamo ko itong susutin. Ay, naku, kayong dalawa talaga. Pero, ayusin nyo na muna ang passport nyo. Kapag nakaipon ako, mamamasyal tayo sa ibang bansa. Congratulations ulit, Roman, ha? Ate naman, ilang beses mo na akong kinocongratulate. Alam mo, nung ikwento mo sa akin yung mga totoong nangyari sa inyo sa Maynila, para ako natulala. Di ko alam. Ganun pala yung hirap na pinagdaanan nyo. Alam mo, ate, kapag binabalikan ko yun, natatawa na lang ako. Para kami mga desperado ni Vernon noon. Lalo na ako. Wala akong ibang nakikita noon kundi ang mga pangarap ko. Yun lang. Kung hindi ko aabutin ang pangarap kong yun, pakiramdam ko, wala nang saysay ang buhay. Ay, kung nasaan man si Vernon ngayon, sigurado alam ko, proud na proud siya sa'yo. Bawat hakbang na gagawin ko ngayon, kasama ko pa rin siya, ate. Malaki siyang bahagi kung nasaan man ako ngayon.
Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. God bless your journey, Roman. Ma Monica, masusuklian ko na rin ngayon ang kabutihan mo. Hayang ka na naman. Kapag nakauwi ako, pag-usapan natin yung plano natin para makatulong sa mga out-of-school youth. Sure. At saka, yung package para kay Lola Shoni. Sa'yo ko na lang po ipapadaan, ha? Ikaw na pong bahalang magpadala sa kanya. No worries. Mag-iingat ka, ha? Oh. I am so proud of you. Lola Shoni! Sandali, Apo! Doon na po tayo sa loob. Malamig na. Tama nga ang sabi ko kay Vernon nun, na kahit saan man tayo magpuntang bansa, pare-pareho lang naman sumisikat at lumulubog ang araw. Pero, Lola, masaya po ba kayo nakarating kayo sa Japan? Napakasaya. Pero mas masaya siguro kung kasama natin si Vernon. Kasama naman natin siya. Kasi, nandito siya sa puso natin. Sa bagay, tama ka. Alam mo, kapag tinitingnan kita, para ko na rin nakikita si Vernon. Naku, Lola, di hamak namang mas gwapo ako sa kanya. Palabiro ka pa rin talaga, oo. Roman, maraming salamat sa buhay mo. Salamat dahil tinupad mo ang pangarap niyo ng aking apo. Isang mabuting kaibigan si Vernon, Lola Shoni. Kung hindi siya ang kasama ko sa panahong walang-wala kami, siguro, sumuko na rin ako. Pero kahit pareho kaming mangmang at walang alam, pareho naming hindi sinukuhan ng aming mga pangarap. Roman. Batid namin na sa kabila ng hirap, may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, maraming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, sadyang nga bang mapaglaro ang tadhana? Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Roman. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz.
Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan ang aming ihahatid sa inyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.